So sa buhay Kristiyano, kailangan natin ibigay ang kasampung bahagi ng ating kinikita. Kung kayo may trabaho, sabi niya sa Malakay 3:8, ibigay mo ang kasampung bahagi ng iyong kinikita. Kung mayroon kang 5,000 na kita, magbigay ka sa Lord ng 500. So 10%. Baga mga 500, kung maganda ang trabaho mo, dagdagan mo pa dahil lalo kang pagpapalain. God is good. All the time, God is good. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras ng panahon natin dito sa mundo. Ang buhay natin ay kontrolar ng Diyos, so kailangan natin magpasalamat doon. Lumako tayo sa pagbibigay, no? Ito po sa pagbibigay. Sa Roma 14:7-9, sapagkat walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino man ang mamamatay sa kanyang sarili, sapagkat kung tayo ay nangabubuhay, tayo ay nangabubuhay sa Panginoon. Kaya, mabuhay tayo o matay, tayo ay sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay at nabuhay na muli si Kristo upang siya ay maging Panginoon ng mga patay, gayon din ang mga buhay. Sa buhay natin, hindi natin alam buhay natin sa buhay sa ating pagtulog. Pag tayo natutulog, tayo ay patay. Pag-gising natin, magpasalamat tayo dahil ginigising tayo ng Diyos. So walang magpapataas na kahit sino, ang buhay natin ay kontrolado ng Diyos. Sabi niya sa Matthew 6:33, unahin muna ninyo ang kaharian at ang lahat ng bagay ay parang idarating. Sa buhay Kristiyano, sa ating bahay panambahan, kaya kailangan natin magtapat. Dahil kung hindi tayo magtatapat sa buhay natin, papahirapan natin ang ating sarili. So makikita natin sa ating pamilya, kung tayo bumili ng bigas, nagugutom tayo, mahihirapan tayo kung hindi tayo bibili kasi nga, ang sinasamba natin yung pera. So sa buhay Kristiyano, kailangan natin ibigay ang kasampung bahagi ng ating kinikita. Kung kayo may trabaho, sabi niya sa Malakay 3:8, ibigay mo ang kasampung bahagi ng iyong kinikita. Kung mayroon kang 5,000 na kita, magbigay ka sa Lord ng 500. So 10%. Baga mga 500, kung maganda ang trabaho mo, dagdagan mo pa dahil lalo kang pagpapalain. So salamat sa Panginoon sa pagbibigay mo. Sa Pilipos 4:18, dahil dapat ako ay mayroong lahat ng bagay, ay nananagana, ako ay nabusog, palibasa, tumanggap kay Eprodito ng mga bagay na galing sa inyo, sa isang samyong masarap, isang kaaya-aya, na lubhang na kalulubog sa Diyos. So salamat sa Panginoon sa buhay natin. Mayroon tayo wala, hindi tayo nawala ng pera, dapat lang tayo lumapit sa Diyos, magpasalamat, na yung ating buhay ay dapat natin pasalamatan ng Diyos. Dahil kung hindi tayo lalapit sa Diyos, tunay na tayo ay mahihirapan. Sa Pilipos 4:4, sabi rito, magalak kayo lagi sa loob ng Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Sa buhay natin, lagi tayong magalak, huwag tayong malulungkot, huwag tayong panghihina ng loob, huwag ay alisin ang kabalisahan, dahil ang kabalisahan, itong magbibigay sa ating kahinaan, hindi tayo makakapanalangin, hindi tayo magiging karapat-dapat dahil ang tinatahak ng buhay natin ay ang ating sarili. So kailangan natin isipin na magalak tayo sa Panginoon. Meron tayong pira at wala, lagi natin isipin na magalak lagi sa Panginoon. Amen. So, ang bawat isa, huwag mabalisa, sabi rito. Nais ng bawat isa ay magalak. Walang sino man ang nagnanais na maging mapanglaw. Upang ang isang tao ay magalak ay hindi maging mapanglaw. Hindi dapat siya magkaroon ng anumang kabigatan kung hindi siya maaaring magalak. Ayon sa Biblia, may dalawang uri ng kabigatan. Ang isa ay kabigatan ng kasalanan, ang isa pa ay ang kabigatan ng kabalisahan. So ang kasalanan at ang kabalisahan ay magkasama. Kung nababalisa ka, hindi ka mapakali. Kung may kasalanan ka, hindi ka rin mapapakali. Anong gagawin natin? Ilingin natin ang mahalagang ng Diyos na tayo ay patawarin. Dahil sa buhay natin, araw-araw tayo nagkakasala.
oras-oras tayo nagkakamali, bawat minuto ng ating bawat minuto siguro ng ating buhay, na nagiging mababaw tayo sa Panginoon. So, kailangan natin ipahayag ang Diyos ang kanyang kabutihan, ipahayag ang kanyang kadakilaan na maging tapat tayo. Sabi nga ni Pastora, ang pagiging tapat, balikan mo ay tapat pa rin. So, ngayon kahit hindi kayo tapat, magtapat kayo dahil pagpapalain kayo ng Diyos. Dito sa Diyos My Life, sa totoo lang, kahit hindi tapat, unti-unti nagtatapat. Nakikita ko yung mga nagbibigay at nakikita ko rin yung mga nagbibigay. So, salamat sa Panginoon. Sa Matthew 6:25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa iyong buhay, kung ano ang inyong kakainin at kung ano ang inyong iinumin. Hindi para sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba't higit na ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Sa buhay natin, huwag na tayong mag-isip kung ano ating isusuot yung ating kakainin. Yung mga ibon nga sa kalangitan, di ba? Sa kalawangan, hindi sila nagtatrabaho, pinapakain sila. Tayo pa kaya ng mga anak ng Diyos hindi pakainin? Tayo pa kaya ng mga taga-Diyos may love hindi pagpalain? Yung mga taga-Diyos may love hindi tuloy po dyan. So, salamat sa Panginoon na lagi tayo maging tapat. At mayroon pang isa sa Galatians 6:6, sabi rito, ang nagtuturo ng mabuting balita ay dapat tumanggap ng kaloob. So, dito sa ating Mata Pastora, dito man tayo sa numbering, mayroon times ka pa, pero kapag upering, pasubrahan mo pa para maging loyal at maging tapat sa Panginoon. Dito para sa salo-salo, dito sa mission, ginagamit natin yan. Kung tayo ahayo, saan man tayo pumunta, sagot lahat yan. So ngayon, kung tayo maya, ibigay na natin yung ating salamat sa Panginoon. Tayo sa Panginoon, tayo ay mabigat. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigat. Ibabalik, siksik, hindi ka umahanga. Ibabalik, siksik, hindi ka umahanga. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigat. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigat. Ibabalik, siksik, hindi ka umahanga. Ibabalik, siksik, hindi ka umahanga. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Nagbigay na bang lahat? Sa mga nagbigay, pagpapalain, ganun yung mga hindi nagbigay. So Lord, salamat Panginoong Isus sa mga ito Diyos. Salamat sa mga nagbigay, pagpapalain mo sila. Sa mga hindi nagbigay, sa sunod mga araw, mga linggo, huwag mo sila pababayaan. Salamat sa pangapira nito para sa inyong bahay. Salamat po, Panginoon. Pinupuli ka namin. Pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen.